Pera sa basahan, bakit kanyo? Sa isang workshop sa Marikina, tuturuan kang gumawa ng sarili mong basahan. But let's make it social. Rug tufting ang tawag dito. Dating hobby lang ni TJ na ngayon ay patok ng negosyo. Pinaka-minimum namin nasa 5 digits, pero umabot siya ng 6 digits pagka peak season. Dito sa Marikina, may isang workshop kung saan mararanasan mo raw gumawa ng basahan. But it's not your ordinary basahan. Ito ang rug na may design depende sa gusto mo. Social na basahan to, mga mare. Pasok na date idea, banding ng barkada, o fun activity para sa mga kids. Ang rug tufting, gumagamit ng baril o tufting gun para mailagay ang makukulay na yarn sa tela para makabuo ng design ng rug na napili mo. Nakaka-curious naman? Sige nga, subukan nga natin yan. Alam mo, isa sa mga gusto kong gawin kasi nananahi eh. Kaya, kung hindi ako makapanahi sa makina, dito na lang natin idaan. Para action star eh. Galing. Nakakapagod, mabigat yung barel. Maganda palang exercise sa braso. Wala na akong yarn! Masaya. Parang gusto mong magkaroon ng ganito sa bahay. Kaklase ko ngayong araw sa workshop si Melrose na taga-Cainta. Ang design na napili niya, ang mukha ng fur baby niyang si Tina. Kasi namimiss ko na siya and ito yung way ko para alalahanin yung memories namin together. Ang pinakamamahal niyang alaga kasi pumanaw na noong nakaraang buwan. Napunta po sa akin si Tina nung COVID during pandemic, so 4 years ago na po. So nakakatulong sa akin tong pag-rug kasi na da-divert yung attention ko and also kasi dahil si Tina yung ginagawa ko, nag-bring back yung memories namin together, yung pagsasama namin before po siya mawala. Siguro ito rin yung way ko para kahit papano is hindi na ganun malungkot kasi nga si Tina pa rin yung nagiging inspiration ko sa paggawa ng rug. Ayan. Alam mo, masaya siya, nakakalibang. At ano dito may maano sa'yo, yung stability ng paghawak mo, yung focus mo. Kasi may mga, dapat may masusunod mo, yung iba-ibang kulay. So, dapat hindi mo siya tatamaan. So, nakafocus ka, nakakonsentrate ka. Tapos yung firmness ng paghawak mo dito. Dahil medyo mabigat din yung barrel, hindi siya magaan. Tapusin na natin to. Tama na yung tanong. Ang kalalabasan ng mga rug na ginagawa namin, makikita nyo mamaya. Bye. Nung pandemic kasi parang walang ginagawa. So nanonood lang ako ng mga YouTube or mga TikTok. So nakita ako ng nag-rug tufting doon. Then nagka-interest ako and then bumili ako ng isang set. Kaya siya naging parang hobby ko nung pandemic. And then may nakita din akong isang video sa YouTube na merong workshop na katulad nito sa ibang bansa. So naisipan namin na ba't di siya dalhin dito sa Pilipinas. From hobby to business, real quick! July 2023, opisyal na binuksan ni TJ ang negosyo. Nung nagsisimula akong mag-try ng rug tufting, sobrang mahal para mag-start kasi sobrang mahal nung buong set niya. Kaya naisipan namin na what if meron din nung parang workshop na makapag-try ka ng mura lang. Tapos hindi mo naman siya kailangang parang i-pursue, parang isang beses lang na experience na hindi mo na kailangang gumastos ng malaki. Ang problema lang, hindi matao sa pinagtayuan nila ng pwesto. Yung pwesto kasi namin hindi siya ganun ka-accessible. Sa Marikina kasi kami, so kailangan dayuhin talaga compared sa mga ibang workshop na nasa mall or nasa Cubao or gitna na sobrang accessible sa tao. Kaya bilang solusyon, sumusubok sila ng ibang mga paraan para kumita ang negosyo. Hindi lang kami
mag-stay sa isang business model or yung source of income. Kung walang customer or walang student, meron pa rin kami pagkakitaan. Nagko-customize kami ng mga rugs. Upuan na gawa sa rug, and mirror, and other types of rugs na pwedeng ibenta. Pero kahit na kailangan sadyain ng pwesto, marami pa rin ang dumadayo para masubukan ang rug tufting experience. Ang target kasi namin sa isang linggo is 20 to 30. Tapos pagka peak season, kaya siyang umabot ng 30 to 50. Pagka mga Valentine's, mga Burr months. Kaya naman ang kita. Bali, umaabot kami pagka mga normal season, yung hindi peak, ng mga 5 digits a month. Or pagka peak season, kayang umabot ng 6 digits a month na net na. So dati kasi ako gumagawa ng lahat. Mali pala yung ganun na mindset. So ngayon, dinededicate ko na siya sa ibang tao. And then, time management lang naman. Parang sa umaga, sa work. Then pagkagabi, dun ko inasikaso yung mga business na related ng mga bagay. Dahil sa sipag ni TJ, mas magaan na raw ang buhay nila ngayon. Nakapagpundar kami ng bahay. Nakakatulong na ako sa suportahan ko ng kapatid ko, yung magulang ko, pati yung mga lolo't lola ko. Hello po, ako po si Dennis and today I will teach you po paano gumawa po ng rug here in Okra. Una po, maghahanap tayo ng design at i-drawing po sa ating canvas. Kapag nagtatufting, kailangan lagyan ng pressure ang baril para kumapit ng mabuti ang yarn sa tela. Kapag napuno na ng yarn ang design, lalagyan na ito ng glue para hindi matastas ang mga yarn. Kapag tuyo na ang glue, lalagyan ng spray adhesive at saka ididikit ang backing cloth na magsisilbing ilalim ng rug. Para sa finishing touches, gugupitin ng tela at aahitin ang sobrang yarn. At ito na, mayroon na tayong finished product. Nagkakahalaga ang workshop ng 2,999 pesos hanggang 9,499 pesos, depende sa laki ng rug na gagawin. Gusto niyo na bang makita ang rug na gawa ko? Habang ang kay Melrose, ano sa palagay niyo mga kapuso? Pasado na ba? Yes, it is highly recommended po talaga, lalo na sa mga katulad kong fair parent na dumadain sa pagluluksa. Outlet siya in a way na ginagawan mo ng memories, bagong memories yung aso mo na kahit wala na sila here sa mundo po is merong mga souvenirs na pwedeng gawin sa kanya. Dapat yung gagawin mong business is passionate ka or mas maganda nga kung hobby mo siya, tapos i-turn mo siya into business. Kasi kung sa ganun, hindi mo siya ma-feel na nagtatrabaho ka. And then, masaya kang gawin yung bagay na yun. Sa pag-iisip ng sisimulang negosyo, simulan mo sa gusto mo. Dahil malay mo, magustuhan din ito ng ibang tao.